Hindi ka raw tunay na Kristiyano pag naglalagay ka ng Christmas tree. Pagano nga ba ang pinagmula ng Christmas tree? Bago pa ang pagdating ng Kristyanismo, ang mga halaman at puno na nananatiling berde sa buong taon ay may espesyal na kahulugan para sa mga tao sa taglamig. Ang kasaysayan ng mga Christmas tree ay marami ang pinag-ugatan kung paanong pinalalamutian ng mga tao ngayon ang kanilang Christmas tree sa mga tahanan sa panahon ng Kapaskuhan. Marami ng sinaunang tao ang nagsasabit ng mga sanga ng evergreen sa kanilang mga pintuan at bintana. Noong unang panahon, may bihirang pangyayaring naganap sa Northern European sa pagitan ng December 21 at 22. Ito ay ang winter solstice sa panahon ng Saturnalia Festival. Ito ang panahon kung saan mas mahaba ang gabi kaysa sa araw. Dahil nga sobrang dilim at sobrang lamig, maraming mga buhay ang naapektuhan. Ang halaman na kaya lamang makasurvive sa ganitong panahon ay ang evergreen tree. Dahil dito, ang mga tao noon ay nagpuputol ng puno at inuuwi ito sa kanilang tahanan at sinasabitan ito ng mga kandila upang magsilbing liwanag sa panahong ito. Pinaniniwalaan na si Martin Luther, ang ika-16th century protestanteng reformador, ang nagpasimula ng gawaing ito. Habang siya ay naglalakad pauwi ng isang gabi ng taglamig, siya ay humanga sa mga bituin na kumikislap sa gitna ng mga evergreen upang magkaroon ng ningning ng liwanag para sa kanyang pamilya. Nagdala siya ng isang evergreen at nagdagdag ng mga kandila dito. Pagkatapos ng taglamig, ang sanga nito ay sinusunog as a promise of good fortune. Dahil nga ang maberde at matagal na buhay ng evergreen tree ay nananatiling matagal sa ganoong panahon, ang punong ito ay ginawa nilang inspirasyon na may pag-asang darating sa maraming mga bansa. Pinaniniwalaan na ang mga evergreen ay maglalayo sa mga mangkukulam, multo, masasamang espiritu at nag-iiwas sa sakit. Kung titingnan nga natin, pagano nga talaga ang pinagmulan nito at matatawag na idolatry ang context nito. Ang kasaysayan ng mga Christmas tree ay may maraming mga ugat mula sa paggamit ng mga evergreen sa sinaunang Egypt at Roma. Pagkalipas ng maraming siglo, ang mga Aleman ang unang nagpakilala ng Christmas tree sa mga Amerikano, ngunit hindi ito agad tinanggap ng ilang Kristiyano dahil nga sa paganong pinagmulan nito. Inuugnay kasi nila ito sa talata sa Biblia sa Jeremiah chapter 10 verse 2 to 4. Ang sabi niya, huwag ninyong tutularan ang ginagawa ng ibang mga bansa o mabahala sa nakikitang mga tanda sa kalangitan na labis nilang kinatatakutan. Ang dinidiyos nila ay hindi maaasahan, isang punong kahoy na pinutol sa gubat, inanyuan ng mga dalubhasang kamay at pinalamutian ng ginto at pilak, idinikit at pinakuan upang hindi mabuwal. Sa kalaunan, ang Christmas tree ay pinagtibay na gawin noong huling bahagi ng 1800s. Mula noong panahong iyon, ang mga dekorasyon ay nagbago mula sa mga kandila hanggang sa mga berry. Kasunod ay ang mga palamuting tinapay at mga luya hanggang sa ating modernong panahon. Pinalalamutian naman ang mga Christmas tree ng mga personalized na palamuti na kumakatawan sa kapanganakan ng Panginoong Jesucristo. Bagamat maaaring pinasikat ng mga pagano ang Christmas tree, ngayon sa ating modern Christian, ang mga ilaw sa puno ay reminder na ang Panginoong Yesus ang liwanag ng mundo. Ang mga regalo sa Pasko ay sumisimbolo ng mga pagpupugay at ang pangakong regalo na buhay ng walang hanggan. Ang mga kampana na ginagamit upang ipahayag ang kapanganakan ni Kristo at ang mga anghel na mga mensahero ng Diyos at marami pang ibang palamuti. Kaya eventually, tinawag itong Christmas tree. Ano man ang iyong pananampalataya o kultura, nasa iyo na kung maglalagay ka ng Christmas tree. Pero para sa aking pananaw bilang Kristiyano, hindi natin sinasabi na masama o bawal ito kung hindi mo naman eksaktong ginagawa ang mga practices ng kanilang history. Ang isa sa pinakamalaga, hindi mo ito sinasamba at ang Panginoong Jesucristo pa rin ang sentro ng iyong Pasko. Alalahanin mo na ito ay simbolo ng pagkapako ni Kristo sa krus at isang pag-asa at bagong simula. Siya ay isinilang at naparito sa mundo kung gaano siya nagpakababa sa kanyang sarili upang baguhin ang takbo ng mundo. Sinasabi nga niya sa Juan chapter 10 verse 10, "Ako ay naparito upang sila ay magkaroon ng buhay at upang magkaroon sila nito ng higit na sagana." Dahil sa pamamagitan ng pagkamatay sa krus para sa ating mga kasalanan, binayaran ng Panginoong Jesucristo ang pinakamataas na halaga upang bigyan ng buhay na walang hanggan ang sinumang naniniwala sa Kanya. Mga kapatid, sa susunod na isipin mo, pagano nga ba ang Christmas tree? Tingnan ang tinsel, ang mga ilaw at tandaan ang tunay na kahulugan ng Pasko ay ang magandang kwento ng Diyos na walang pasubaling pag-ibig, pagpapatawad, mga himala at pagtubos sa sangkatauhan. Muli po, sana ay meron kayong natutunan. Patuloy nating ipalaganap ang mabuting salita ng Diyos. Ingat and God bless.